Serve the Lord with gladness. Ito po yung topic natin po ngayong umaga. At of course, when we say gladness, serving Him, ay talking about rejoicing, being glad, being happy. Lahat po niyan ay kasama loob. PowerPoint number 1 is this. A joyful service has its secret springs. Meron siyang lihim, no, na pinagmumulan. Amen? Hallelujah. Other people don't have it. Ikaw lang at ako ang meron yan. No? Yung mga lihim na bukal, no, pinaggagalya. Bakit gusto natin umawit, no, na may kagalakan sa Panginoon? Amen? Kasi meron tayong tinanggap mula kay Lord na hindi alam ng iba to. Walang nakakaalam. Tayo lang nakakaalam nito. No? Sa buhay natin na ito ay make the joyful noise to the Lord, all the earth. Hallelujah. Serve the Lord with gladness. Come into His presence with singing. Pagdating mo pa lamang sa church, no, your heart is already singing to the Lord. Ano kayang ipapakawit ng ating song leader? No, we're so excited, no, about the songs, no, na damang-dama natin sa ating puso. So, under that, no, what are those secret springs, no? Secret, what a continuous flow of water sa pag-spring. He is free from the bondage of the Lord. Amen? Wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Amen? Free from the bondage of the law. Yung law ay walang magagawa sa buhay natin. No? We will only know what is sin. Pero He cannot save us. But now we are free because of Jesus. Amen? We are not under the bondage of the law now. We are under the law of Jesus. Amen? Wala na tayo ron. Napansin ba ninyo na yung mga ito, He knows that He is safe. Amen. Alam mo, pero meron pa mga Kristiyano, ligtas ba ako? Diba? Meron mga nagtatanong, duda ba kay Lord? Duda ba sa ginawa ni Lord na kaligtasan? He understands that through faith, he has been delivered from the penalty of sins and they are all forgiven. Di ka ba masaya? No? Will you not serve the Lord with gladness? A joyful service. You are now forgiven. You are now delivered from the penalty of sins. For the wages of sin is death and means impyerno. Walang hanggang kaparusahan sa impyerno. That is the penalty of sin. And now you have been delivered from it. Hindi ka ba, no? Hindi ka ba mag-rejoice kay Lord? Hindi ka ba natutuwa sapagat wala nang penalty. Hindi ka na ahatulan ng Panginoon. Ngayon ikaw ay malaya ka na. They are all forgiven. Even to the severe, to the greatest sin that you have committed, you are forgiven. Di ka ba aawit kay Lord ng may kagalakan? Joyful service to the Lord because you are delivered from sin, you are forgiven of your sins, anumang kasalanan na gawa mo. Oh, how good is the Lord! Malaya ka na ngayon! That is what we are supposed to do. Diba? Serve with gladness. So nothing can separate him from the love of God which is in Christ Jesus his Lord. Hindi ka ba magagalak? Natutuwa ngayon? Wala nang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus. Imagine that.
wala nang makakapag-iwalay. No? Sabi niya, kahit kagutuman, kahit namatay ka sa gutom, o kahit sa karangyaan, o kahit na anumang paghihirap, no? Kahit sino pa man, yeah, nothing can separate. Di ba dapat tayo matuwanin? Walang makakapanaig sa atin, walang magtatagumpay sa atin. Tayo yung mananagumpay, sabi ni Lord. Amen? We are more than conquerors. Sabi ni Lord, magtatagumpay ka eh. Bakit pag umawit ka, kapatid? Bakit pag umawit ka, walang kabuhay-buhay, napakatamlay mo, ayaw mo lamang ikilos, ayaw mo ipalakpak mo yung kamay. Kapatid, ipalakpak mo yung kamay. Men! Bakit ayaw mo ipalakpakan yung kamay? Bakit napakatamlay mo? Kapatid, sa kabila ng ginawa ni Lord sa atin, kapatid, ikaw ba ay patay? At ayaw mo man lang umalakpak, ayaw mo man lang lumukso, ayaw mo man lang itaas ang yung kamay para kay Lord. Ikinahihiya mo ba si Lord? That is it. Huwag mong ikahiya si Lord na nagmahal sa iyo ng tunay nang walang sino mang makakagawa. No one has ever loved you like that of the Lord. Tapos, pag tayo'y naglingkod, umaawi para sa Kanya, para tayong mga patay. Kapatid, buhay ka. Let everything that has breath praise the Lord. Purihin mo si Lord. Hindi po ba? Hindi na po alam na gagawin ng ating spiritual o praise and worship team kung paano tayo i-motivate para umawit, sumayaw, magsaya, maglingkod, na may kagalakan kay Lord. No? Everything they're doing it. Di po ba? For us. Para magpuri tayo na hindi napipilitan. No? Tayo ay pusa tayo nagpupuri na may kagalakan sa Diyos. Kapatid, tayo ay mga Kristiyano. Amen? Tandaan natin yun. Walang Kristiyano na nagpupuri na walang kagalakan. Lagi tayo may kagalakan. Big as a lively sense of present service. Amen? Lively siya. Dito sa this present. Itong kasalukuyan na paglilingkod than former slavery. Nung ikaw ay wala pa kay Kristo, has a lively sense. Di ba? Very alive. Very lively ka ngayon. Buhay na buhay ka. Kaysa dating hindi mo kilala si Kristo. Kung hindi mo kilala si Kristo, wala ka man lang marinig sa bibig mo, praise the Lord! Di ba? Hindi marinig sa iyo yung Amen! Pero ngayon, sumisigaw tayo ng praise the Lord. Hallelujah! Diba? Hindi natin ikinahiya yan. Lively sense of present service than the former in which we are enslaved. What a hard, cruel Egyptian bondage was that out of which Jesus brought us. Ganoon ang mga Israel. No? Sila'y under slavery from the Egyptians. They are forced to work hard labor. Not even enough salary for them. Binibigyan sila ng quota na hindi imposible. That is Egyptian bondage. Wala silang kalayaan upang magpuri sa Diyos. Because that was, we are before. Noon, we are under the bondage of sin. Sa ililalim tayo ng kapangyarihan ng kasalanan, wala tayong kalayaan upang magpuri sa Diyos. Bondage of sin ka, makakapagpuri ka. Anyone who is a sinner cannot praise God. Di ba? Unless he will come to the Lord. He will draw you to the Lord. Makakapagpuri ba yung hindi niya kilala si Kristo? Yung hindi, wala si Kristo sa kanya. Makakapagpuri ka pag wala. Nung wala tayo kay Kristo, nagpupuri ba tayo kay Kristo? Of course not. Di ba? Hindi tayo nagpupuri.
Yes, we don't know nothing about those born-again Christians that they're singing gladly to the Lord. Wala tayo, bakit ka? Ano kayang ginagawa ng mga born-again na yan? What are they doing? Di ba? They are ganun. Sabi pa nila, may katok. Sabi nila, because they do not understand. That was before. Because we are slave of sin. But when we are awakened to serve Christ, how pleasant and how joyful. Amen? Amen? Di ba tayo naghahanap? Nung nagising tayo sa katotohanan, nung nakilala natin si Kristo, wow! How pleasant and how joyful we sing to the Lord, di ba? Ang sarap talaga magpuri, no? Knowing that you're thankful to the Lord that has saved you from the penalty of sin, that has saved you from hell, no? That has forgiven you. Di ba napakasarap magpuri na pinalaya ka na? Kung ikaw na sa kulungan, wala kang magawa doon sa kulungan. Pero pag pinalaya ka, magagawa mo ng lahat. Di ba? Nakakalungkot po yung mga nasa kulungan. Hindi yung pansin? They are just there, no? Anong ginagawa? Wala. They have done nothing. Diba? Ganun ang nasa under slavery of sin. But, of course, if they are with Christ, no, they are free even if they are in prison. Tandaan natin yun. Merong mga nasa kulungan. Masaya. Bakit? They are free, no, from the bondage of sin. And the letter says, serve God with the instincts of a new nature. Amen. They serve God. Merong instinct of a new nature. Pag instinct, hindi ka napipilitan, walang nag-uutos sa'yo. Instinct yun eh. Just like an animal. Di ba? Meron silang instinct. Ginagawa nila yon because of an instinct. Ganun din Christian. Hindi ka nila pilitin ka. Why? It is your instinct. It is our instinct of a new nature. Kasi ikaw ay bagong nilalang. You are a new creation now. And because of that, we have that instinct of a new nature. Kagaya na naman. Every nature has its instinct. If the maker makes a bird, it is not painful for the bird to fly. Man! For our new nature. Yan. Is it painful for us? Is it hard for us to praise the Lord? That is our new nature, singing, praising, worshiping the Lord. That is our new nature. We are new creation. Wala pa tayong instinct. Hindi pa tayo born again. Kasi hindi pa tayo nagbubusa. This is a warning. Di ba ba? This is warning. Pag wala ka ng instinct na ganyan, then have it resolved. Marahil nagkukulang tayo. Marahil di pa tayo born again. Situate, no? That we were born twice, not once. Kasi if you're only born once, you will not get into heaven. You have to be born twice. And the letter D, grace has promised a reward. Man! Oh, hallelujah! Man! Yung biyaya ni Lord, no? Promise a reward for those with joyful singing, no? Those who serve the Lord with gladness, no? Merong reward yan. Amen? Kapatid, kahit na hindi tayo afterward because we love Him so much, no? But still, the rewards as with the Lord are with the Lord. Amen? Yung reward, sabi niya, I'm coming quickly and my rewards are with me. I am bringing to them, to those people, yan, who sings, who praise, and who serve the Lord with gladness. The diligent Christians look for the time when he shall hear it and say, man, yung mga masisipag na mga Kristiyano, yung mga kusa na nagpupuri, naglilingkod sa Diyos ng may kagalakan, ito yung sabi, you will long to hear Him say in face to face with Him, well done, good and faithful servant.
enter you into the joy of your Lord. Kapatid, di mo ba mamimiss yan? When the Lord Himself will say to you, well done, thou good and faithful servant. Enter you into the joy of your Lord. Hallelujah. Amen? Kung hindi natin gagawin, kung hindi tayo magiging, kung hindi tayo magpupuri na may kagalakan kay Lord, is it worth saying this to us? Nararapat ba nating marinig kay Lord itong mga bagay dito kung hindi naman tayo naglilingkod na may kagalakan sa Panginoon? Of course na, di ba? We do not deserve it. Di ba? We do not deserve it because we do not serve the Lord with gladness. Di ba? Wala naman tayong kagalakan sa paglilingkod sa pag-awit, pagpupuri sa Panginoon. Then you long to hear that word. Kapatid, yung mga gumawa lang, well done, ginawa mo yung nararapat. Kapatid, ngayon pa lamang, gawin mo na yung nararapat. Be good and faithful servant. If you want to hear that word from the Lord. Our point number 2 is this: streams of gladness manifested. The gladness will be manifested from us. Makikita sa buhay naman natin yan. No? Alam naman ng nakakakita kung ikaw ay mayroong kagalakan o walang kagalakan sa buhay nito. Sa pagiging Kristiyano, imagine you are a new creation, wala kang kagalakan. Meron ba ganun? Ang lungkot-lungkot ni kapatid. Diba? Walang kagalakan. Bakit parang hindi siya Kristiyano? Hindi siya nagagalak sa buhay na ito. Diba? Wala siyang nagagalak, walang kagalakan sa paglilingkod. Kapatid, it will be manifested. Makikita lang sa buhay natin yan. Higit sa lahat, nakikita tayo ni Lord kung anong klaseng paglilingkod meron tayo sa Kanya. Yan ang importante. Hindi naman yung nakikita ka ni pastor o ni ibang kapatid. It is the Lord who is seeing you. That is what is in you. Ano ba yung laman ng puso mo? May kagalakan ba? Out of the abundance of the heart, the mouth is speakable. Amen? Kung ano laman ng puso mo, yun ang sinasabi ng bibig mo. Amen? Sabi ni Lord yan. Lalabas talaga yan kung anong laman ng puso mo. So, streams of gladness will be manifested. May papahayag natin yan. No, mayahayag natin sa pamagitan ng mga ginagawa natin. The streams, no? Streams. So, A, saan? In the public assemblies of His people. Everyone sees us. Diba? Kung paano tayo maglingkod kay Lord. Kung paano ka sumigaw, magpuri, na may kagalakan kay Lord. Nakikita ng lahat ng tao yun They see us. But the most important, it is the Lord, no, who sees us. Yun ang mahalaga. Hindi yung nakikita ng mga tao. Pero nagkukunwari dyan. Kapatid, hindi katanggap-tanggap ang nagkukunwari kay Lord. Dapat natin tanggapin yan. In the public assemblies of His people, no, the streams of gladness will be manifested. Ikita sa buhay mo. Yung kagalakan na yan, no? So, sino yung mga walang kagalakan na yan? No? These people who are hypocrites or hypocrites. Hypocritical people are the most miserable people when at worship. Why? They see only your mistakes. They see only what you say is wrong. They see what is in your repetitions. No? Ganun yung iba. Hypocrites. No? Hindi nakikinabang sa service. Why? They like to be hypocrites. Ano sinasabi nila?
Ano ba naman ang service natin? Di ba? Walang kabuhay-buhay. Hindi ako na-bless. Hypocrites are the most miserable. They are not blessed. Hindi ka be-blessed ni Lord. Kung laging laman ang utak mo, yung pagpuna, wala ka nang ibang nakita. Hindi mo nakita si Lord. Pambira, 2 oras kang nasa church, hindi mo nakita si Lord. Bakit? Hindi ka nakafocus kay Lord. Nakafocus ka doon sa mga nakikita mo. Don't be hypocrites. Di ba ba? Huwag yun. The most miserable people in the worship are those people. Luwin-luwin na ng lemin kagawa. Makalinig. Uy, ito. Makalinig igawa mo. Diba? 2, singing praises mournfully, screaming and groaning, imitating the worshippers of Moloch. Yung ginagawa ng mga Ammonites, mga wives, their God is Moloch. No, their idol is Moloch. Anong ginagawa nila? Tuwing umaawit sila, they mournfully, they're praising mournfully. Malungkot ang kanilang pagsamba. Walang kabuhay-buhay. Okay. We are Pentecostal. Okay? Thank you. Hindi ka talaga po, no? They sing mournfully. Oh, anong plan? Oh, serve the Lord with gladness. Ito naman, serve the Lord mournfully. Serve them screaming, sumisigaw. Oh? Screaming, sumisigaw, and groaning. Kapatid, hindi yun ang hinahanap na pagsamba ng Diyos. Gaya ng ginagawa ng mga sumasamba kay Moloch. Worshippers of Moloch does that. Sing mournfully. Oh no. Number 3, anong gagawin natin? Oh, the streams of gladness. God is to be praised with happy hearts. Happy ba kayo? Pag nalilingkod kay Lord. Pag nagpupuri kay Lord, happy ba kayo? Amen! Tayo ba yung merong mga smiling faces? O laging nakabusangot tayo? Smile naman dyan, kapatid. Di ba? Di ka man lang makita ng ngiti, no? Makita yung mga ngipin natin na napakaganda. Oh, how nice to see people, diba? Smiling, di ba? Kaya nga pinapaganda natin yung ngipin natin, di ba? No? Para pag ngumiti, ang gwapo. Di ba kahit anong itsura ng tao pag ngumiti siya, ang gwapo niya. Kaya yung tao ngayon talagang pinapaganda niya yung kanyang ngipin, no? Puti-puti kayo. Look at Pastor God, no? He smiles, amen. No? What a nice smile, di ba? Kahit, man, hallelujah. Smiling faces, hallelujah. And joyful notes. Man. His singing was joyful. Amen. Laging, no? Lagi siyang may awit dito, no? Meron siyang paboritong awit sa Panginoon. Di ba tayo ganun? Pag yung paborito natin, lagi natin inaawit yan. Lalo na pag meron bagong labas na kanta, tapos gusto natin, no? Di ba? Talaga kahit na sino, mapapahanga yan. No? Yan, lumabas yung power of love. Yung power of love, naalala ba niya yun? Yes, nung lumabas unang-una yung kanta, naku, kahit na hindi Kristiyano, inaawit yan. Ang ganda, di ba? Talagang dama-damo. Maraming naging Kristiyano doon. No? The power of love. Oh, yung awit na doon. And then, letter B. To be in worshiping frame of mind wherever he was. Kahit saan ka dumako. Yan. Ganun ang Kristiyano. Yung laging laman ng utak niya ay worshiping. Amen? Singing, no? Lagi laman niya, spiritual things. Yun ang ating laman lagi ng ating puso. Hindi yung lagi laman ng ating puso, ano bang latest ngayon sa TikTok? Di ba? Ano ba yung latest ngayon sa YouTube? Doon talagang unang-una tayo dyan. Di ba? Talagang gusto natin tayo mauna dyan. Di ba? We must be in a worshiping frame of mind wherever he was. Wherever we are,
Ano ang nandun? Cheerful and happy at family worship and at our devotion. Amen? Di tayo, kahit na sa pagbasa, no? Kahit na sa family worship, kahit na sa devotion, no? We have that cheerful heart. Amen? Nagagalak tayo lagi na basahin yung salita ng Panginoon. Amen? Even during our devotion, we like to meditate on it, no? What is the Lord's will for me this day? Diba? Gusto natin malaman yung mga will ng Panginoon in the office and in the meeting house. Meron po kasi Kristiyano, linggo lang. Diba? Linggo lang ba tayo masaya? O pagdating sa trabaho, tayo ay terror. Diba? Tayo ay cruel. Diba? Kilala tayo sa pagiging mabagsik. No? Must be consistent. Diba? And wherever you are, we are so consistent. Diba? Yung mind natin, no? The way we, sa isang lugar tayo ay, yung ating kaisipan ay lagi tayong nakafocus kay Jesus. Amen? Focus on the Lord. Fix your eyes on Jesus. Yun ang lagi laman ng utak natin. No, if we have the opportunity, then we will proclaim, no, the name of Jesus. We will proclaim the gospel to anyone. So 2, Sunday school teachers. Yun. Ano ba? Kumusta yung mga Sunday school teachers? No? They make Sunday happy and the children happy by serving the Lord with gladness. Amen? Kayang tiisin yung mga batang yan. Kahit anong klaseng ugali, meron sila. Of course, we understand. Yung mga bata malilikot. Yung mga bata ay kung anong ginagawa ng mga yan. But serve God, no? Serve them with with gladness. With happiness. Natutuwa si Lord eh. Pag nakikita niyo yung mga Sunday school teachers, happy to serve. Sabi sa SM. No? Alam niyo sigaw sa SM? Every now and then, happy to serve. Tayo, masigit tayo doon. Di ba? Happy to serve! Not only during Sunday, not only during Sunday school. Di ba? Excited tayo. No? We make Sunday happy. And all the people happy. Amen? Tutuwan, nagagalak tayo. And then the last point is, there is much excellence in cheerful service. Amen? Amen? Hallelujah. Nakikita nyo, excellence. Much excellence. Kapag tayo ay natutuwa, nagagalak sa ating paglilingkod sa Lord. Bakit? Anong number 1? Letter A. We will escape fatherly chastisement which might come upon us. Merong disiplina si Lord. Merong palo si Lord. Pero doon, no? Doon sa mga naglilingkod kay Lord ng may kagalakan, no? There is excellence. But here, to those who does not, there is chastisements. Hihintayin mo pa ba? Hihintayin pa ba natin na merong mangyari sa atin? Hihintayin mo ba na paluin ka ng Diyos? Hihintayin mo ba na disiplinahan ka ni Lord bago mo gawin yung mga bagay na yan? Don't wait for it. Do it now. Diba? Why? We will escape the fatherly chastisement. Anong sabi sa salita ng Lord sa Deuteronomy 28:47-48? Because you did not serve your Lord your God with joyfulness and gladness of heart because of the abundance of all things. Therefore, you shall serve your enemies whom the Lord will send against you in hunger, in thirst, in nakedness, and lacking everything. And He will put a yoke of iron on your neck until He has destroyed you. Yun ang nangyari sa Israel. Huwag nawang maulit sa atin. Amen? Kailangan pa bang ulitin yan? Kailangan ba natin gayahin ng Israel? Na kapag sila'y naglilingkod, they did not serve the Lord with God with joyfulness and gladness. That's why they were given to captivity. Kapatid, antayin mo pa bang parusahan tayo?
paluin ng Diyos. Serve Him now with gladness. No? Joyful. Kapatid, huwag mo nang hintayin yung palo ni Lord. Baka masakit. Baka hindi natin kaya. Baka magalit tayo sa Diyos. But the Israelites have done it. It's a lesson for us. Maging lesson daw sa atin, no? Pag naglingkod kayo kay Lord, walang joyfulness, walang gladness, maging lesson yan. Do it all to serve God heartily. Di ba? Bibigay mo lahat pagka pinag-usapan, serving the Lord. Because we are servants. Meron mga servants na hindi sumusunod. Subukan mo kung di ka ma-determinate sa trabaho. Wala pong matigas ang ulo sa trabaho. Tandaan mo niya. I have been working for 41 years in a company. Nakita ko, walang matigas ang ulo sa trabaho. They will all obey what the company has instructed to them. They will follow the company rules and regulations. Ganun sa kumpanya. Pag hindi sumunod, then goodbye. Goodbye. Kaya nga minsan takot na takot tayo, di ba? Takot tayong mali, takot tayong mag-absent nang walang paalam. Why? Kasi alam natin matatanggal tayo. The Lord, sabi niya, don't wait for that to happen. Serve now with joyfulness and gladness. Don't let God, no? Don't wait for God to chastise us. So that we obtain many benefits. Right? The streams of gladness, ano ba yung mga benefits na yan? Will He not give us comforts when He sees us diligent in service? Hindi ka ba ito-comfort the Lord? No? Comfort. Refreshment comes from the Holy Spirit. Nakikita niya na tayo ay masipag. We serve the Lord with Him. Kahit na sino pa naman eh. Di ba? Sa kumpanya, when we are diligent, when we are proficient in our duties, in our works, we will have bonuses, we will have rewards, we will have incentives. Dami. Is not the Lord, no? Higit doon sa kumpanya na pinapasukan natin. Kayang ibigay yung comfort na yan sa buhay natin. Comfort of the Holy Spirit. The comfort of living even, sabi niya, in poverty, even in difficulties. Merong comfort siya. Di ka matitinag yan kahit anong problema dumating sa buhay mo. Ang lakas mo! Man, ang tao bumibigay, nagpapakamatay. Ikaw, hanggang ngayon, hindi ka bumibigay. Why? Because of the comfort that God has given you. Ang lakas mo, di ba? Bakit hindi mahinang loob natin? Kahit anong dumating ng problema din sa buhay niya, mayroong pandemya, lahat may COVID, may earthquake, may baha, may everything that is happening to the world. Hindi tayo natitinag because God is comforting us. Kung wala si Lord, katulad tayo ng ibang tao, lagi na lamang may problema, lagi na lamang nalulungkot, lagi na lamang may sumbong, no? Hindi masaya sa buhay, no? Ganun yung tao ngayon eh. Hindi siya masaya. Sa totoo lang, yung tao ngayon hindi siya masaya. There is something that is lacking in their heart. It is Jesus. Share niyo si Jesus. Share natin si Jesus para ma-comfort sila. Without Him, of course, they will have no rest. Promise naman ni Lord, di ba? To those who are heavy laden, I will give them rest. Two, eternal economy of God's house. Of course, He will supply. Of course,
the Lord knows what is our financial, di ba, situation. Di ba? Meron ba namang tatay pinapabayaan ng pamilya? No one. I have not known a father pababayaan ng pamilya except for those few. Di ba? Na walang, those irresponsible fathers pabayaan sa kanilang mga anak. But not our God. Di ba? Our paternal God, our Father in heaven, yung ating financial, isusupply ni Lord yan. Maghintay ka. Darating ang biyaya ni Lord. Darating ang supply ni Lord. That is it. That is our Lord. The streams of gladness. Amen. Hallelujah. Hindi ka mababayaan ni Lord. Assurance yun. Kapatid, kahit ngayon naghihirap tayo, kahit ngayon hindi tayo, sabi nga medyo may pagkukulang, hindi ka pa rin pababayaan ni Lord. Time will come. Wait, sabi nga, wait. Sometimes we have to wait, di ba? Yung bulag, naghintay siya ng, ay yung lumpo, naghintay siya ng 38 years bago siya nakalakad. Yung inaagasan ng dugo, no? The woman with bleeding has to wait 12 years bago siya mapagaling ni Lord. Di ba? See? But still the Lord have healed them. Amen? Pinagaling sila. Amen? Sometimes you have to wait. Di ba? Ganun naman ang sabi ni Lord. Tinitingnan niya tayo kung hanggang saan tayo. Up to the time, in God's time, He will give it to us. Amen? Bibigay naman ni Lord yan. 3,000 blessings with boldness in prayer and much communion with God. Kapag tayo ay mapamanalangin, kapag tayo ay laging nakikipagmiig sa Diyos, tayo ay we will receive 1,000 blessings from the Lord. Amen? Count your blessings, name them one by one. Di ba? Hanggang ngayon, buhay ka. Ang dami mo nang kinain na ilang thousands of rice na yung kinain mo. Ilang itlog na, ilang milyong itlog na ang kinain mo. Hanggang ngayon, di ba? Buhay pa tayo. Di ba? Blessing yan. Hanggang ngayon, tayo ay malakas. Amen. It is because of the Lord. The secret is the Lord. Amen. Yung sekreto natin si Lord eh. Bakit minsan mahabang buhay natin? It is because of the Lord. Eh? No? Minsan meron ng mag-80 sa atin. Still, sabi nila, malakas pa rin sila. Amen? Because of the Lord. Yung iba, hindi pa maabot ng 40. Wala na sila. 50, wala na sila. But to those who love God, amen? No, si Lord, siya nagpapahaba ng buhay natin. Siya yung nakakalam. Kaya huwag kang mag-alala. Di ba? Kailan ka mamamatay? Hindi. Basta magtiwala tayo kay Lord in His time. Di ba? Meron panahon para dyan. But abang buhay ka ngayon, hanggang malakas ka ngayon, serve the Lord with gladness. Amen? Kahit na, hindi ka ba natutuwa? May sakit ka, pero pag naglingko kayo kay Lord, pupusot dahil mo ba yung malakas? Hallelujah! Eh? Dahil mo ba yung malakas kung walang sakit? Amen? May sakit ka, pero pag nagpuri ka, pag naglingko ka kay Lord, buong puso binibigay mo, yung malakas minsan, wala. Hindi man lang makapagpuri sa Diyos. 1,000 blessings for us. Amen? So our conclusion, when we serve the Lord, when we serve the world, some of us do it very heartily. Dito lang sa mundo, pag naglingkod, heartily, binibigay ang the best nila para sa boss nila, para sa company. When some of us were in the devil service, what bold soldiers we were. Kahit anong class presidente meron tayo. Sabi nga, masama sa presidente. Even his soldiers were bold. Di ba? Bold soldiers. Ganun tayo, ganun ang mundo. Di ba? Ganun ang mundo. They serve the word heartily. Hindi yung they serve the Lord heartily. And shall we serve Christ with less zeal than men serve the great enemy of the souls? Amen! Tayo, paglilingkuran ba natin si Lord na merong
maliit, mababa na, ano ba yung zeal sa Katagalog? Zeal, yung talagang alab, yan. Less alab, konting init lang, di ba? Ang paglilingkod mo kayo, kailangan mainit na mainit. Greater zeal is that the Lord deserves from us. Kailangan mainit tayo, maalab tayo, no? Great zeal that our Master deserved to have the best love, the warmest confidence, the sternest perseverance, the utmost self-denial. Let us seek to give Him this and to give them with a cheerful heart. Amen? Amen? Ano sabi sa verse 3 na binasa natin? Know that the Lord is God. Alam mo, siya ay Diyos. It is He who made us. Tayo kanyang nilalang, tayo kanyang mga tao, and the sheep of His pasture. Tayo kanyang mga tupa. Enter His gates. Anong gagawin natin? Now, we will enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him. Bless His holy name.